Walang karapatan sila Martin Romualdez na sila po ay tanggalan ng karapatan at kalayaan sapagkat sila ay resource persons. At naranasan ko rin po yan kung paano tapakan, kung paano alipustahin at abusuhin ang kapangyarihan sa harap-harapan, kaya tinawag ko silang kangaroo court. Kaya hindi na sila kangaroo court ngayon. Ito ay ang dapat ibasura na sapagkat walang saysay na ang ginagawa ng Tuwad Committee ni Martin Romualdez. Nagsasayang ng pera at iskandalosong nang-aabuso ng poder. Kawawa ang taong bayan at dahil dyan kailangan natin magkaisa at magtipon-tipon upang magkaroon ng araw ng pagpapahayag. Tama ang binabanggit ni Inday Sara Duterte. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa Kongreso. Ang Commission on Audit o COA ay hindi pwedeng sakmalin ang kapangyarihan nito ng Kongreso. Ang COA lamang ang pwedeng magsabi kung mali o hindi ang paggamit ng public fund at kung may mali ang COA din ang mangunguna sa pag-file ng kaso. So bakit nila ginagawa na gamitin ng kapital at issue itong kay Inday Sara Duterte? Samantalang toothpick lang ito. Ang totoong napakalaking confidential fund ay nasa kay Marcos. Correct. Mahigit 5 billion pesos yan taon-taon. Yes. Ang Secretary of Defense sabi, meron mga business kaya nahihirapan siya na kumampi sa atin. Sino? So what is si Brower? Si Bronner? Oh, Hindi marami ko siyang alam yan. business na Ang alam ko lang, si pinoprotektahan. Defense Secretary Chodoro ay involved dati sa mining, Sagittarius Mining. I do not know kung andyan pang interest niya. But I am not privy about General Bronner. Ang alam ko lang, siya ang Chief of Staff. At bilang Chief of Staff, kailangan siya ay nakikinig din kung anong pulso ng taong bayan. If he has business interest, he should divulge it. But if he will not divulge it at kapag yan ay naipakita ng taong bayan, yan ay isang problem ng ethics, conduct of ethical conduct of an officer. So kailangan natin i-probe yan kung totoo o hindi. Thank you for the question. Okay, Palag next. ko lang doon kay Eric. Kung pinatawag pala nila si BP Inday dahil nga doon sa si Inday ang kanilang sinisisi, bakit ngayon napag-alaman natin pala na si Marcos palang dapat? Dapat ba ipatawag si Marcos? Dapat lang. Kasi ito ang punto ko kung kailangan nating busisiin ang confidential fund, ang statement ko dapat dyan ay lahat, pero mag-ingat. Ulitin ko ang confidential fund kapag binuksan mo for investigation, dapat lahat, pero mag-ingat. Bakit mag-ingat? Hindi natin pwede ibuyang-yang ang state and national security secrets. Hindi pwede yon. Kasi ang may pakinabang dyan, ang mga komunistang terorista. Kasi babalikan nila at papatayin ang ating mga sources of information. Kaya dapat maingat. Number 2, bakit hindi nagsasalita ang National Intelligence Coordinating Agency? Bakit hindi nagsasalita ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines upang i-guide itong mga bopols na kongresista na gusto nilang busisiin ang confidential fund ni Sara Duterte? Kung gano'n ang panawagan nila, edi ibuyang-yang natin pating sa Office of the President. Tama. Ibuyang-yang natin sa DOJ. Ibuyang-yang na rin natin ang lahat-lahat. Pero tayo ay nagbubukas ng delikadong kalagayan kasi yan ay pwedeng pagsamantalahan na pagkakataon ng mga CPP, NPA, NDF dahil makukuha nilang trade ang mga national state security secrets. So anong termino na ginagamit ko? Kung kailangan natin magkaroon ng process of audit and review involving intelligence fund and confidential fund, it must be done across the board with caution. Mag-ingat. Kasi otherwise, mahuhulog tayo sa patibong ng CPP, NPA, NDF. Ngayon, bakit naka-single out at naka-focus kay Sara Duterte? Hindi sila interesado about the audit of confidential fund. Ang kanilang ginagawa ay tapunan ng putik si Sara Duterte upang mawasak ang kanyang pagkatao. So ang kanilang investigasyon ay demolition job. Hindi ito review ng confidential fund. Kasi kung totoo yan, hindi patawag nila si Marcos. Diba? Okay, klaro tayo dyan. So ang Tuwad Committee is nothing but an instrument for political demolition. At ang mga ayuda na binabanggit ni Pangulong Duterte is nothing but a form of political bribery and corruption. Yun kung dahilan kung bakit kapag magkaroon ng baha at malalakas na bagyo, walang naibibigay na bastanteng tulong ang gobyerno ni Marcos sapagkat inubos na sa ayuda there, ayuda here, which is a form of political corruption and bribery. Dapat managot yan si Martin Romualdez, kaya nandito tayo
Kasi ang konsentidor niyang pinsan ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya na gawin ang abuso sa poder at pundo na ito. Tama. Next question. Sa conference ng PRD kagabi, sabi niya, ang Office of the President at saka Speaker of the House ay hindi pwedeng i-audit. Sila lang ang dalawang ahensya na hindi pwedeng i-audit. In doctrine, but in practice that can be done. Kasi ang punto naman dyan, kahit ano ang doktrina, kung ang interes ng taong bayan ang nagdidemand, it can be done. Kasi kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. So ang klaro dyan, ayaw ni Marcos ipa-audit. Kasi ang kanyang expenditures, kinumpute ko, 5 billion pesos a year divided by 365 days. That is 12.2 million a day. Ang confidential expenditure ni Marcos nag-average ng 12.2 million pesos a day. So, bakit ang kay Sara Duterte nakikita nila? Dahil siya ay presidente? No! As president, he should be the number one to be the model of, or the role model of transparency and accountability. Pero sabihin ko, with caution yan, may pag-iingat. Kasi pwedeng mabuyangyang ang mga state secrets at national security secrets. Ano masasabi mo? What is your reaction doon sa speech ni Romualdez yesterday sa plenary? Parang 98 times niya pinraktis yun para lamang magkaroon ng declamation point. At ang nakakatuwa, pumalakpak pati si GMA. So, ang ating kongreso ay kongreso ng mga payaso. Kongreso ng mga abusado at kongreso ng mga power tripper. Isa dyan na power tripper ay ito po ang tinatawag natin na ang pangalan niya ay NPA na Caldero. Si Boy Contempt na sinipa namin sa NPA na ang pangalan niya ay si Boy Tapang-Tapangan Paduano. Yon, power tripper talaga yan. Si NPA Caldero yan kasi Caldero na naman ang alam niyang bitbitin yan. Hindi naman talaga naging commander ng NPA yan. Okay, pangalawa, itong si abogado man at investigador na pulis pero walang alam tungkol sa mga infiltration ng Communist Party sa loob ng gobyerno. Ang pangalan niya, si Congressman Ako. Yun ang nakakatuwa. Kaya ang kongresong ito, the first time na nakakita tayo ng chapsoy na kongreso. Mga payaso, mga abusador, mga piling hari at Diyos. At ang higit sa lahat ay akala nila napakagaling nila. Yun ang akala nila. Isinusuka sila ng taong bayan. The most hated Congress in the history of Philippine legislature is the Congress led by Martin Tambaluslos. Tama. Sangayon ba Next kayo kay question. Eric kahapon na nalantad ang kanilang, yung sinasabi mo nga na walang kaalaman, payaso ng pananalita ni BP Sara dahil nga doon sa itong si Akop na napakatalino, nagtatalitaninuhan dyan sa Kongreso, ay mukhang nilihis na at hindi na nagtanong uli kay BP Sara. Ay napahiya siya eh. Kasi alam niya na alam ni Vice President Sara Duterte ang kanyang punto. Na wala siyang alam. Yun po ang mahirap kung nagdudunong-dunungan ka na hindi ka naman talaga totoong marunong. Ang problema kung nagdudunong-dunungan ka para sa mga palusot, hindi para sa interes ng tao. Yun po ang kaibahan nila. Bakit ang taong bayan nagtipon-tipon ngayon sa EDSA Shrine nang wala namang nagpatawag nito kundi voluntaryo? Dahil mahal nila ang brand of leadership ng mga Duterte. And what is that? Good governance. Sincero at tapat na pangalagaan ang interes ng mamamayan. Iyan ang hinahanap ng taong bayan. Iyan ang wala kay Marcos Jr. Mas mahal ni Marcos ang mga bilyonaryong barkada niya. Mas mahal ni Marcos ang kanyang mga alipores na siyang kasama niya sa party-party. Hindi niya nararamdaman ang kalagayan ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga manggagawa, at mga maralitang lungsod at mga mahihirap na pamilya. Under kay Duterte, the last data that we have nang bumaba ang Pangulong Duterte ay only 6 million families ang nasalaylayan ng poverty line na hindi kumpleto makakain ng isang araw. Kay Marcos, sumirit ito sa 12 million families. So ilan yan? That's around 60 to 65 million Filipinos ang nagugutom. Hindi makakain 3 beses sa isang araw. Yun pong dahilan kung bakit nandirito May tayo. question po ako kay Eric. Question. I-question mo yung patungkol doon sa binabaliktad nila na yung patungkol kay BP doon sa sinasabi nila na Ipapatay. Oo, ipapatay okay. Yun, may sagot ng malinaw. Uulitin ko ang sagot ko Kasi kaninang umaga. Wednesday. Ang statement ni Vice President Sara Duterte is considered precedent statement.
Ang spelling yan ay P-R-E-C-E-D-E-N-T. Precedent statement. Ang ibig sabihin yan ay inilatag niya ang kanyang mayor na konteksto ng kanyang pahayag. Hindi ibig sabihin na siya ay nagbabalak na ipatay ang Pangulo at si Lisa at si Martin Romualdez. Hindi ganun ang ibig sabihin niya. Ang ibig sabihin diyan, kung ako mag-interpret, she was laying the ground of the context of the statement. Ang tawag diyan po sa figure of speech o sa pananalita, precedent statement. Ibig sabihin, inilalatag po ng Vice Presidente ang dahilan at ang buong konteksto bakit niya sinasabi na kapag may pumatay sa kanya at pinatay siya, ay nakahanda ring may magsagawa ng vengeance para dyan. Yan ang konteksto. So ibig sabihin, kung ikaw nakakinig dito, ang unahan mo dapat doon na tingnan ano ang konteksto at anong pinanggagalingan ng statement niya. Ang pinanggagalingan ng statement ng Vice Presidente na may pagbabanta sa kanyang buhay. At ito ay real kasi tinanggalan nga siya ng police escort, tinanggalan siya ng security, at ngayon ang NBI ay papunta pa sa kanyang opisina para i-serve ang subpoena. So klarong-klaro mga kababayan that Inday Sara Duterte is being singled out. Bakit? Ang hadlang at ang balakid para manatili sa kapangyarihan sina Martin Romualdez at Marcos lagpas sa 2028, walang iba kung hindi si Sara Duterte. Another question po. Yun ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ang lahat ng forma ng pang-abuso. O yun, nagsigaw ng mga taong bayan. Ayun na mga kababayan, sigaw ng taong bayan, Duterte. It's not a personal call, but a call for a just and correct leadership na siyang inaasam ng mamamayan na maibalik ang matino at maayos na pamahala at may desente at may integridad na pamumuno sa gobyerno natin. At ang kanila nakikita, ang panawagan ngayon, bumaba na si Marcos. Yun ang nakikita ng tao. BBM resign! Yun. BBM resign! BBM resign! Ito yung problema ngayon. resign! Kasi BBM resign! bibigay daw ng taning dito ang Cora Paruco na hanggang mga 6 o'clock or 6:30 ay mag-wrap up na tayo ng program. Hindi ko alam kung ano ang ating pag-uusapan, pero babalik ako after one meeting ko. Diyan lang sa gilid-gilid may meeting lang si Ka Eric. Kagagaling ko lang po sa isang court hearing na ang nag-akusa sa akin at kay Ma'am Lorraine ay mga komunistang terorista. Hindi ko nababanggitin kasi baka masubjudice ako. Kaya na-late ako magbalik. Mabanggit, Ka Eric. Mabuhay ka, Ka Eric! Mabuhay, Ka Eric! Babalik po. Oo, kamatayan, party list. Babalik po si Ka Eric. At taong bayan, ito na ang panahon na magsalita tayo. Itong pagtitipon sa Isa Shrine ay hindi pagtitipon para sa panawagan ng kaguluhan. Ito ay pagtitipon para sa pagkakaisa, mapayapang pagpapahayag at paninindigan para sa mabuting pagbabago sa ating pamamahala. Duterte! 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 So, sinisigaw po ang Duterte, ang epekto niyan ay good governance. Ibig sabihin, ang mga durugista, ang mga sindikato, ang mga kurakot, at ang mga kriminal at terorista, at mga bulok na politiko natatakot na bumalik ang Duterte brand of leadership. At ito na ang panahon kung bakit nandito tayo. Nagpapahayag tayo para sa isang kolektibo, mapayapa at sama-samang pagkilos. Ibibigay ko muna kay Brother Oliver at kay Brother Yosik Ben.